Okay, Ayan. natapos na po yung vlog ko kaya part 2 ng aming joint broadcast ni Palangga. Alam mo Palangga, dapat siguro hindi na ako tumigil. Nakakatuwa naman Bakit? kasi yung Nangyari mga doon? mainstream media, interviewin ka pero makikidebate naman pala. No? Nakidebate ka ba? Alam niyo ko, sasabihin ko lang sa, sa mainstream media, pag ako yung didebate nyo, subukan nyo, kaya nyo ako turnutin sa debate. Lalo na kapag ang pinag-debatihan na isang larangan na naituro ko for more than 20 years at pinag-aralan ko pa with an advanced degree, no, international law. Eh, sa akin naman, pinagbibigyan ko lahat sa interview kasi importante naman talaga yung balitaktakan. No? Yes. Pero ang nangyayari, hindi rin naman ako atras sa debate, pero wag yung asahan na manalo kayo sa debate. Ano No? share mo dito? Well, kasi yung isang babaeng host kanina, papilit-pilit yung sinasabi na unang-una, hindi daw totoo na may tradisyon ang mga international tribunals na dahil mababaw yung ebidensyang hinihingi para sa warrant of arrest in international tribunals, nagbibigay ng interim release. Ang sabi ko kasi, kung titignan nyo ang record ng Yugoslavia at saka Rwanda Tribunal, yung mga mas naagang binuo na tribunals para sa mga krimen gaya ng crimes against humanity, talaga halos lahat nabigyan ng interim release. Kasi nga, mababaw yung dahilan para magkaroon ng warrant of arrest, binabalanse doon sa pagbibigay ng interim release. So sa Rwanda Tribunal, ako yung membro yun ng bar, halos lahat ng mga akusado ron umuwi na Rwanda at nagpapakita lang sa Arusha kapag may hearing na. Pinipilit nila na hindi daw ganoon ang patakaran. Sabi ko, sa ICC, hindi nga nasusunod yan ganyang tradisyon. Na mali. Kasi ang babaw-babaw naman ng ebidensya para sa warrant of arrest, and yet pinagkakalit ang interim release. In fact, ang probable cause, ngayon pa lang, i-determine sa confirmation of charges. Yes. Kita nyo nangyari kita, Dico, isang taon na nakakulong, wala pang probable cause, nakakulong na. Tama ba yun? That's actually arbitrary arrest. Dahil wala pang probable cause, kinulong na isang taon. Di ba parusa na yung pagkakakulong na isang taon? Nagpupumilit yung babae na mas alam niya ang international law. Ma'am, ako naman po ay nag-aral ng Master of Laws on International Law under the greatest professors of international law, Eddie Lauterbach, Rosalind Higgins, no? At ako'y nagturo naman for almost 20 years sa international law. Siguro alam ko naman yan. Ako kauna-unahang na-admit sa ICC. In fact, yung mga Pilipino ro, baka dati kong kasama yun, narinig kumanta ko rin para na-admit. No? So medyo respetuhan naman tayo. No? Siguro kung may issue yan on journalism, ako hindi naman ako mag-i-insist kasi hindi naman ako talaga journalist, no? Pero yung mga bagay-bagay na pinag-aaralan, sana yung respeto naman, no? Yes. At saka pag journalist kasi, pag in-interview ka, hindi ka dapat, like ako, journalist ako, hindi ako pwede makipagbalitaktakan sa'yo. Hindi ako pwede makipag-debate. Kasi kukunin ko lang yung, like, your insights, yung opinion mo as, you know, like a lawyer or whatever, hindi ako pwede makipagtalo sa'yo. Oo nga, ibang-iba naman. Kaya makikita mo yung talagang bihasang mamahayag doon, si Ami Pamintuan, hindi naman nakikita. Halos wala nga siyang naitanong, kundi ito lang yung talaga yung mga facts tungkol dun sa mga aking asylum. Baka anti-Duterte yun. Sigurado yun. Pero kasi lang, ba't ka humihingi ng asylum? Persecution yun. Sabi ko, yan nga yung aking dahilan, no? Yung tanim kaso ko, Yes. ebidensya, wala man lang complainant laban sa akin, bata ko nung saka nakakita, human trafficking, wala man nag-reklamo sa akin, recruit ko sa kanila, no? Diba, sentido ko mo niya, miski kabigado, alam kong tanim kaso lang yan, no? At yan naman ay desisyon para sa Austria, dahil sila magdidesisyon kung ako nga ay biktima ng political persecution. Pero wag yung pong kakalimutan, talagang karapatang pantao yan. Alam mo, natutuwa ako, miski umalis ako, balik tayo, ang dami pa rin. Kanina, 2,000 silang nanonood bago ko umalis. Nandito sila. Pero tayo, tagwa 1,500 na nanonood. Anyway, napag-usapan nyo na ba kung sino Vice President? Oo, sabi ko never again. No, never again. Pero I'm sure, gustong-gusto ni Mangga. I'm sure gusto niya magkaroon ng part 2 ang Duterte, Marcos. Pero ma'am, ako, I consider you as a friend, pero Marcos ka. Alam naman namin na ginagawa mo lahat ang ginagawa mo para masalba lang ang pangalan ng Marcos. Dahil alam mong sinira na tuluyan ng kapatid mo. At kung hindi ka talaga namang gagawa ng mga ganitong ginagawa mo, talaga kasusuklaman na ang Marcos. Pero ma'am, tanggapin nyo lang, kinasusuklaman ang pangalan ng Marcos. So, sasabihin na lang natin, siguro, kapag binitin na silang patiwarek, huwag kang ibitin patiwarek, no? Huwag kang isama, no? Pero, huwag po kayong magugulat kung talagang kasusuklaman ang pangalan talaga ng Marcos, kahit ano pa ang gawin ninyo para salbahin ang pangalan ng Marcos. Kaya ako naman, folks, sabi ko, okay lang sa akin, no, na yung i-maintain ni VP yung friendship niya kay Amy Marcos. But sa kanila yun. Kanila yun, wala tayo doon. Pero never again sa Vice President. Ako, I still consider her as a friend.
si Marcos, si Amy. Kasi nakakatawa siya babae bakla, talagang never a dull moment. Ako hindi. No? Pero, friendship is friendship. Pero yung ginawa ng Marcos sa Pilipinas, yan po ay kabahagi na ng kasaysayan, mabubura. So, pasensyahan lang po tayo. Iba yung ating pagkakaibigan, pero iba naman yung para sa bayan. pagsuporta sa inyong patuloy na patuloy na partisipasyon sa ating politika. So, salute po ang Marcos sa ating... Salute talaga. So, pasensya na po. Miski tayo po ay magkaibigan. At saka, folks, ang sa akin dyan, delikado si Inday Sara. Oo! Delikado. Kapag vice president niya, baka siya pang lumagkaso niya, parang Marcos again. Diba? Kasi objective talaga, Marcos forever. Yes. Hindi naman sinabi na Bongbong Jr. Marcos ang forever. Yes. Basta Marcos forever. Baka mamaya, hindi na makatulog si Inday Sara niya kung siya ang vice president. Pero sino gusto ng vice president? Unanimous tayo. Sabay tayo. Ang gusto nating vice president ay si Robin. Ganon. Parang maghiwalay pala tayo. Okay lang. Ikaw Okay ang lang ulit. din Ako, Robin Padilla. Pero ako, sabi ko nga kanina, folks, Oo. gusto ko lang masaya tayo. Okay. Sabi ko, okay lang sa akin kahit sino. Robin, Marcoleta, kahit huwag lang si Amy. Well, pareho tayo dyan. Wag si Amy. Pero ako, mas gusto ko si Robin. Bakit? Praktikal. Talagang super lakas ni VP sa Visayas. Now, kailangan ng rest back ni VP sa Luzon. Kasi pag nakakuha ng malakas na kandidato na magsusolid ang Metro Manila at ang Luzon, pwedeng mapantayan ang Visayas at Mindanao. It's an issue of population. At saka kung sino ang boboto. Pero si Robin kasi dala-dala niya ang boto ng Luzon at hindi na niya kinakailangan dalhin sa Visayas at si Mindanao dahil sulit siya. So sa tingin ko, pag kinuha niya si Robin Padilla, makakatulong sa Luzon. At the same time, hindi na siya pasanin sa Visayas at sa Mindanao. Maraming lalaki at artista, pero nakita naman natin, no, ibang puso ni Robin Padilla, siguro doon sa karanasan niya, na siya ay nakakulong, na-realize niya na kanyang pagkakamali, ng bagong buhay. Nakikita naman natin talaga na iba ang puso ngayon ng Robin Padilla. Na ako makapagsabi din ako yan kasi na-meet ko, nakasama natin siya. Dati kasi nung hindi ko pa siya nakilala sa personal, may mga sinasabi din ako sa kanya. Kung ano-ano. Wag kasi based doon sa kung ano lang nakikita mo sa TV. Pero yan, tama ka may pusong Pilipino kasi si Robin. So, kung siya man ang naging visit, maging choice ni Inday Sara, hindi ako mag-oppose. Susuporta ako. Ako, mas gusto ko na siya na talaga. Okay? So, simpatiko. At saka, syempre, siya yung aking idolo, kaya ako nagpapapayat. Kasi pag ako kakandidato ulit, gaya niya, maguhubatin ako. At kakanta ng, ano ba yun? You are wonderful tonight. Ay, tayo nagkain. Ay, tayo naglanggisa. Kanina, kumain tayo ng langgisa. Thank you very much, Ate Nida, Nidas Tocino, and Longganisa, #1 sa buong Europe. Thank you very much. At nasa bilbil na po namin ni Maharlika, kayo Tocino. Nasa bilbil na. Ang kinain natin ngayon, hindi Longganisa, Cebu Chorizo. Cebu Chorizo. Chorizo niya doon sa Longganisa. Maraming salamat, Ate Nida, ha? Nag-Cebu Chorizo kami. Hindi po siya uminom ng alak. Tubig po po yan. ito, ha? Parang para sa Pilipinas, sinalagay namin sa Nalagay sa poste ng bote. Coke Kasi ang ang tubig. sarap. Kasi masarap ang tubig dito sa poste. Anyway, Muna walang disclaimer. tayo ay meron tayong imi-meet na mga May meet kaibigan. kami. Pero 10:30 pa naman ang tapos. Teka muna, basahin muna natin, spokes, sandali na. Tignan natin ang mga... Marami ikaw na iba, magbasa ako. Senator Padilla or Senator Bongo. Si Senator Marcoleta na lang, ayaw namin kay Robin. May mga ganon din. Pero alam mo, that's normal Kasi kanya-kanya tayo. Pero ako naman talaga, spokes, kung sino man ang maging tandem na Inday, susuportahan ko, basta wag lang si Amy Marcos. Tingin ko naman, alam naman ni Inday na hindi po pwede si Amy Marcos. At alam din ni Amy Marcos na for purposes of delicadeza, hindi na siya maghahangad. Ang gusto na lang niya, kahit pa paano, maisalba yung pangalan ng kanyang ama. Diba? Correct. At saka tandaan mo, folks, di ba? Ililigtas ni Amy Marcos ang kanyang kapatid. Parang may balita ka na gabi sa akin about it. Meron nga. Meron balita. Ating confidential source namin na mukhang gusto makipag-ayos ni Marcos Jr. kay BP Sara. No? Well, siyempre, kilala ko na yan si BP Sara. Hindi rin. Tapos na. That train has left. Yeah. Wala nang balikan yan. Ang gusto ni Inday Sara ngayon, katarungan sa nangyari sa kanyang ama na hanggang ngayon nakakulong doon sa dahig. At talaga namang hindi yan magpapatawad. Kaya takot na sila ngayon, nanginginig na sila. Dahil baka mamaya lahat ng plano nila hindi pa rin umepekto at maging presidente pa rin, lagod na sila. No? Pero alam mo,
Si VP Sara naman ay isang Kristiyano. Bagamat alam ko na pareho kami horse at ang aming mga Chinese horoscope na talagang malalakas ang dating. Unlike me, yung pagiging horse niya ay mas kalmado. Ako talaga hysterical. Ako fire horse po ako eh. Dahil 66, hysterical ako. Pero siya, yung pagiging horse Kalma siya. kalmado. Kalmado. Realistic. Yeah. So, in that sense, At saka miski grabe, pareho kami. nakikaramdam. Oo, miski pareho Ang kami. alin naman kay Kasian. Pabaliktad, hysterical. Oo, palagi hysterical. So, yan ang pagkakaiba naming dalawa. Yes, kaya naman nakakatawa. At parang ako talaga, I'm so happy today na in-announce ni Day Sara yun. At least, Okay. may malinaw na tayong kandidato. Ipag-asa na! Although ako, ayaw magantay din 2028 ha, kung kaya natin patalsikin pa rin ngayon. Ang mga karapatan natin patalsikin yun. natin. People power na sa saligang batas yan. Kasi feeling ko, lahat gagawin nila para hindi nga maging presidente si Inday Sara. Hanggang maalis natin ang paghawak nila sa mga makina, wala talagang garansya na magkakaroon na honest to goodness na eleksyon. Kaya mga tao, mga people, kung kaya pa rin natin, people power is constitutional, people power pa rin natin yan si Baka. Ju. Yes. Yeah. Tapos may mga nagsasabi, folks, ano, na si Robin, ating Santo Robin Padilla na daw may dikit daw kay Amy. Anong makakomento mo dyan? Dikit ng dikit kay Amy. Alam mo talaga kasi naman, bilang isang tao, talaga naman tatawa ka pagkasama mo si Amy Marcos. Kaya ako, I consider her as a friend. Although she probably never considered me a friend dahil talagang nung tumakbo ko sa Senado, hindi niya ako binigyan ng boto sa Ilocos. Pero tawa pa rin ako ng tawa pag nandyan siya. No? So sa akin, iba talaga yun. Iba yung pagkakaibigan, iba naman yung politika. Kasi sa politika, meron kang obligasyon sa taong bayan. No? At ang tingin ko ngayon, ang kinakailangan natin, katarungan para sa taong bayan, laban sa mga kasalanan ng mga Marcoses. At pasensyahan na, Manang Amy, talagang napakalaki ng kasalanan niyo sa taong bayan. Yeah, I think that's about it kasi namatay na yung laptop ko. Okay, so ikaw na ngayon namatay. Ako naman. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At syempre, last few days, ngayon pa lang namimiss ko na aking palang Yes, sir, mag-enjoy pa rin kami. Naiiyak na ako. Iwan na ba? Namimiss na. Pero anyway, malayo man tayo, iisang kausa Yes. sambayan ng Pilipino. Yes. Laban ko. Duterte for 2028. for 2028. Alright. Okay? Bye. Maraming salamat po. God bless the Philippines. Bye!